Hindi ko naman talaga pinangarap maging GRO. Katulad lang din ako ng ibang babae na minsang naniniwalang magiging maayos ang buhay kapag nagsumikap. Lumaki ako sa Quezon Province kasama ang lola ko matapos akong iwan ng tatay ko nung bata pa ako. Hindi ko na rin nakilalang nanay ko dahil ayon kay Lola Celia, iniwan daw niya ako pagkasilang pa lang. Bata pa lang ako, sanay na ako makarinig ng masasakit na salita mula sa ibang tao. Kesyo malas raw ako, kesyo may kakaiba raw sa akin dahil madalas akong magkasakit noon at sobrang puti ko raw kumpara sa ibang bata sa baryo. Hindi ko yun pinapansin dati dahil ang mahalaga sa akin, nakakakain kami ni Lola araw-araw. Pero nagbago ang lahat nang magkasakit si Lola. Tumigil ako sa pag-aaral nung 17 ako para magtrabaho sa bayan. Naging kahera ako sa maliit na tindahan, naging tagalinis sa karinderya, pero hindi sapat ang kinikita ko para sa gamot niya. Hanggang sa isang araw, inalok ako ng kakilala kong babaeng magtrabaho raw sa isang high-end bar sa Makati. Hindi raw yun katulad ng iniisip ng marami. Sasamahan lang daw ang customers, makikipag-usap, iinom paminsan-minsan. Sa una itumanggi ako, takot ako. Pero habang nakikita kong lalong nanihina si Lola, napilitan akong tanggapin ng trabaho. Doon nagsimula ang bagong buhay ko sa Maynila. Halos hindi ako makahina nung unang gabi ko sa bar. Makukulay ang ilaw, malakas ang tugtog, at halo-halo ang amoy ng alak, pabango at sigarilyo. Pakiramdam ko noon para akong naligaw sa ibang mundo. Lahat ng babae roon ay magaganda, makikinis, at sanay ngumiti kahit halatang pagod na. Natutunan ko rin kalaunan kung paano magsuot ng maskara, yung tipong kahit bastusin ka ng customer, kailangan mo pa rin ngumiti. Kahit gusto mo nang umuwi, kailangan mong magpanggap na masaya ka. Celine. Iyon ang pangalan na ibinigay sa akin ng manager ng bar dahil mas bagay daw pakinggan kesa tunay kong pangalan. Kalaunan, nasanay na rin akong tawagin sa ganong pangalan hanggang sa parang nakalimutan ko na kung sino talaga ako. Makalipas ang 2 taon, naging normal na lang sa akin ang lahat. Normal na ang hawakan ng lasing na customer, normal na ang magpanggap na interesado sa kwento ng matatandang negosyante, normal na rin ang umuwi ng madaling araw habang pagod na pagod ang isip ko. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay akong hindi kailanman nasanay. Ang pakiramdam na parang may kulang sa pagkatao ko. Parang kahit napapaligiran ako ng tao gabi-gabi, sobrang lungkot pa rin ang buhay ko. Isang maulan na gabi noong Oktubre nang dumating siya. Tahimik lang ang bar noon dahil kakaunti ang customer dahil sa malakas na ulan. Abala ang ibang babae sa pakikipag-inuman habang ako naman ay nakaupo sa gilid, hinihintay kung may kukuha sa akin. Doon bumukas ang pinto ng bar at pumasok ang isang lalaking agad nagpatahimik sa pakiramdam ko kahit walang ginagawa. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit. Matangkad siya, nakasuot na itim na polo at bahagyang basa ang buhok dahil sa ulan. Pero ang unang tumatak talaga sa akin ay ang mga mata niya. Kulay berde. Hindi simpleng berde na parang contact lens. Kakaiba ang kulay nito, halos parang kumikislap kapag nasasapawan ng ilaw ng bar. Napansin kong kahit ang ibang babae ay napatingin din sa kanya. Pero hindi tulad ng ibang lalaking pumapasok doon, hindi siya mukhang sabik o malikot ang mata. Tahimik lang siyang nalakad papunta sa pinakadulong sofa ng VIP area at umorder ng whiskey. Mukhang mayaman, bulhong ng isa kong katrabaho. Pero hindi ko alam kung bakit habang nakikita ko siya, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Bigla akong kinilabutan. Ilang minuto pang lumipas bago ako tinawag ng manager. Celine, ikaw ang gusto ng bagong customer. Sanay na akong lulapit sa iba't ibang klase ng lalaki, pero kakaiba ang kaba ko habang papunta sa mesa niya. Hindi ko may paliwanag kung bakit parang lumalakas tibok ng puso ko habang papalapit ako sa kanya. Pagkaupo ko sa tapat niya, sa kanya ako direktang tiningnan. At doon ko naramdaman ang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa kahit sino. Parang kilala niya ako. "Good evening," sabi ko habang pilit nang ngumiti. Tahimik lang siya sandali bago sumagot. "Celine ba talaga pangalan mo?" Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Karamihan ng customer wala namang pakialam sa totoong pangalan namin. Pero siya, parang may ibig sabihin ng paraan ng pagtatanong niya.
Depende kung sino ang nagtatanong, biro ko. Bahagya siyang ngumiti pero hindi nawala ang seryosong tingin niya. Ilyan, sabi niya. Iyon ang pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong kumirot sa dibdib ko nang marinig ko ang pangalan niya. Tahimik lang kaming nag-usap habang umiinom siya. Hindi siya bastos. Hindi rin siya nagyayabang tulad ng ibang mayayamang customer. Sa halip, tinatanong niya ako tungkol sa probinsya ko, sa lola ko, at sa mga bagay na matagal ko nang hindi na ikikwento kahit kanino. Nakakapagtaka rin dahil habang tumatagal ang gabi, parang lumalamig ang paligid sa mesa namin. Ilang beses kong napansin na nanginginig ang kandila sa gitna ng mesa kahit walang hangin. Nilalamig ka? Tanong niya. Hindi, sagot ko, kahit nangingilabot ako. Pagkatapos nun, tumahimik siya at diretsong tumingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan pero pakiramdam ko noon parang nawawala ang ingay ng buong bar sa paligid namin. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ng kamay ko. At doon nagsimula ang unang bagay na sumira sa dating normal kong buhay. Dahil sa mismong sandaling magdikit ang balat namin, may kakaibang init akong naramdaman na parang dumaloy mula sa kamay niya papunta sa buong katawan ko. Kasabay noon ang mabilis na pagkislap ng berdeng kulay sa mga mata niya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, natakot ako sa isang lalaki. Hindi ko agad hinila ang kamay ko palayo kay Elian noong gabing iyon. Ang totoo, parang nanigas buong katawan ko nang maramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy mula sa palad niya. Hindi iyon normal na init. Pakiramdam ko parang may maliliit na alon na gumagapang sa balat ko pataas hanggang dibdib ko. Kasabay noon, ang kakaibang panlalamig ng paligid. Kahit maingay ang bar at punong-puno ng ilaw, pakiramdam ko parang kaming dalawa lang ang natira sa lugar. Mabilis kong binawi ang kamay ko habang pilit na ngumiti. Ano yun? Natatawa kong tanong kahit halatang kinakabahan ako. Tahimik lang siyang nakakingin sa akin. Hindi siya mukhang nagulat sa nangyari. Para bang inaasahan na niya. Pasensya ka na. Mahinahon niyang sabi. Malamig kasi kamay ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nakumbinse sa sinabi niya. Kita ko mismo kung paano kumislap ang mga mata niya nang magdikit ang balat namin. Pero pinilit kong kumbinsihin ang sarili kong baka pagod lang ako o kaya epekto ng alak sa paligid. Pagkatapos noon, naging normal ulit ang usapan namin. Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko sa probinsya at kung bakit ako napunta sa Maynila. Hindi ko maintindihan kung bakit napakadali kong magkwenta sa kanya kahit unang beses ko pa lang siyang nakita. Sa trabaho ko kasi, natuto akong magsinungaling at gumawa ng peking personalidad para sa customers. Pero kay Elian, pakiramdam ko hindi ko kailangang magpanggap. Hindi rin siya tulad ng ibang lalaki sa bar. Walang bastos na tingin, walang pilit na paghawak, walang yabang. Mas madalas pa nga siyang tahimik habang nakatingin lang sa akin na parang may malalim siyang iniisip. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ko kalaunan. Bahagya siyang ngumiti. Pakiramdam ko matagal ko nang hinahanap. Natawa ako dahil parang linya iyon sa pelikula. Pero kakaiba ang pakiramdam ko habang sinasabi niya iyon. Hindi siya mukhang nagbibiro. Bandang 2:00 ng madaling araw nang umalis siya sa bar. Hindi niya ako hinaya kung saan man. Hindi rin siya humingi ng numero ko. Basta iniwan niya lang ang malaking bayad sa mesa at tumayo. Bago siya tuluyang makalabas, muli niya akong tiningnan. Mag-iingat ka sa pag-uwi mamaya, Celine. Hindi ko alam kung bakit pero nang narinig ko iyon, muli akong kinilabutan. Pagka-uwi ko sa maliit na apartment sa Pasay, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang mga mata ni Elian. Pakiramdam ko may kasahiba talaga sa lalaking iyon pero hindi ko maipaliwanag kung ano. Mas lalo akong hindi mapakalin nang mapansin kong parang mas malinaw pandinig ko nung gabing iyon. Naririnig ko ang ulan sa labas kahit hinalang. Naririnig ko pati yabag ng mga taong dumadaan sa hallway ng apartment. Dati naman hindi ganun kalakas pandinig ko. Kinabukasan, pakiramdam ko nilalagnat ako. Mabigat ulo ko pero kakaiba dahil hindi naman mainit katawan ko. Nang tumingin ako sa salamin habang nagsusuklay, natigilan ako. Parang mas maputi balat ko kaysa dati. Hindi naman yung sobrang halata,
Pero pakiramdam ko may kakaibang kintab ang balat ko lalo na kapag natatamaan ng sikat ng araw mula sa bintana. Baka kulang lang sa tulog, bulbul ko sa sarili ko. Pero habang lumilipas ang araw, mas lalo akong nakararamdam ng kakaiba. Noong gabing pumasok ulit ako sa bar, pakiramdam ko masyadong maliwanag ang mga ilaw. Masakit sa mata ang neon lights na dati ko namang sanay makita. Pati amoy ng sigarilyo at alak parang mas matapang kaysa dati. Okay ka ba? Tanong ng kaibigan kong si Marites habang nag-aayos kami sa dressing room. Oo, medyo hilo lang. Hindi ko na ikinuwento tungkol kay Elian dahil baka isipin niyang nababaliw ako. Makalipas ilang oras, nagsimula na ulit dumami ang customers. Sinubukan kong maging normal pero hindi mawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Hanggang sa bandang 11:00, bumukas muli ang pinto ng bar. At agad ko siyang nakita. Parang bumagal ulit ang paligid nang pumasok si Elian. Pareho pa rin ang ayos niya. Nakaitim, tahimik, at may mga matang tila kumikislap sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar. Nakatingin agad siya sa akin kahit maraming babae ang lumapit para alukin siyang samahan. Si Celine lang. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero habang naglalakad ako papunta sa kanya, parang may bahagi sa akin na gustong umatras. Pero may isa ring parte ko na gustong lumapit. Pag-upo ko sa tabi niya, napansin kong muli na namang lumalamig ang paligid. Parang hindi ka maayos, sabi niya habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam. Simula gabi parang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa hawak niyang baso ng whiskey. Anong klaseng kakaiba? Tanong niya kalaunan. Parang masyado akong sensitibo sa lahat. Sa ilaw, sa tunog, kahit sa amoy. Saglit siyang natahimik bago marahang huminga. May mga bagay na hindi agad kayang ipaliwanag ng tao. Napakunot mo ako. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap. Doon ko rin napansin na parang may isang lalaking kanina pang nakatitig sa amin sa kabilang mesa. Madilim ang pwesto nito, pero kitang-kita ko ang mga mata niya na halos hindi kumukurap habang nakatingin sa Elian. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Elian. Uuwi ka ng maaga mamaya. Malamig niyang sabi. Bakit? Dahil may mga bagay nang nagsisimulang makapansin sa'yo. Mas lalo akong kinakabahan sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na siya sumagot. At doon ko napansin ang isang bagay na mas lalong nagpatakot sa akin. Dahil habang nakatingin ako sa lalaking nasa kabilang mesa, nakita kong tila dahan-dahang humahaba ang anin nito sa sahig kahit walang gumagalaw na ilaw sa bar. Hindi ako agad nakapagsalita matapos kong makita ang kakaibang anino ng lalaking nasa kabilang mesa. Sa una, akala ko epekto lang iyon ng ilaw ng bar pero habang nakatitig ako mas lalo kong napansing mali talaga ang nakikita ko. Nakaupo lang naman ang lalaki, walang gaanong galaw, pero ang anino niya sa sahig ay tila gumagapang ng dahan-dahan palapit sa direksyon namin. Parang buhay. Bigla akong kinabahan. Elian, mahina akong tawag. Hindi na niya nilingon ng lalaki. Direkta lang siyang nakatingin sa akin habang seryoso ang mukha niya. Tumayo ka na, sabi niya, at huwag kang lilingon. Ha? Makinig ka sa akin. Ngayon ko lang narinig na ganun kabigat ang tono ng boses niya. Wala na iyong kalmadong lalaki na nakilala ko noong unang gabi. Parang may kung anong tensyon sa buong katawan niya. Dahan-dahan akong tumayo habang pilit na hindi tumitingin sa kabilang mesa. Pakiramdam ko, bumibigat ang hangin sa paligid namin. Kahit ang maingay na tugtog sa bar ay tila lumalayo sa pandinig ko. Diretso ka sa dressing room, sabi niya. Hintayin mo ako roon. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako agad. Habang naglalakad ako palayo sa mesa, pakiramdam ko may matang nakasunod sa bawat galaw ko. Nang hindi ko na napigilang lumingon sandali, nakita kong nakatingin pa rin sa akin ang lalaking nasa kabilang mesa. At doon ako mas lalong nangilabot. Dahil sa loob ng isang segundo, parang hindi tao ang mukha niya. Maitim ang paligid pero malinaw kong nakita ang mga mata niyang sobrang puti at ang ngiti niyang halos abot tenga. Pagkurap ko, normal na ulit ang itsura niya. Napaatras ako sa takot bago mabilis na nagtuloy sa dressing room.
Pagkapasok ko roon, agad kong isinara ang pinto habang mabilis ang paghinga ko. Nagtataka ang ibang babae kung bakit ako namumutla pero hindi ako agad nakasagot. "Okay ka lang ba?" tanong ni Marites. Oo, pilit kong sagot. Pero hindi talaga ako okay. Habang nakaupo ako sa harap ng salamin, pilit kong kinukumbinsi ang sarili kong baka guni-guni ko lang ang lahat. Baka sobrang pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Pero habang iniisip ko iyon, napansin kong parang masyadong maliwanag ang reflection ko sa salamin. Napakunotno ako. Lumapit ako ng kaunti sa salamin at doon ko napansin ang kakaibang detalye sa balat ko. May bahagyang kislap ito na tila kulay gintong halo kapag natatamaan ng ilaw. Agad kong hinawakan ang pinsi ko. Anong nangyayari sa akin? Bulong ko. Biglang bumukas ang pinto ng dressing room dahilan para mapatalon ako sa gulat. Pumasok si Elian habang seryoso pa rin ang mukha niya. Umalis na tayo rito. Ano ba talaga yun? Sino yung lalaking yun? Saglit siyang natahimik bago lumapit sa akin. Hindi ka ligtas dito ngayong gabi. Hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Elian, tama na yung mga paligoy-ligoy mo. Simula nang nakilala kita, may mga kakaiba nang nangyayari sa paligid ko. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Doon ko muling napansin ang mga mata niyang tila mas matingkad ang berdeng kulay habang nasa madilim na kwarto kami. Hindi ko ginusto na madamay ka. Mahina niyang sabi. Madamay saan? Hindi siya agad nasagot. Sa halip, tumingin siya sa salamin sa harap ko at tila may kung anong iniisip. May mga nilalang na matagal nang nagtatago sa mundo ng tao at ngayong gabi, nagsimula nilang makita ka. Parang lalo akong nagulo sa sinabi niya. Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi na niya nasagot dahil biglang namatay ang ilaw sa buong bar. Kasabay noon, ang malalakas na sigawan sa labas ng dressing room. Nagkatiginan kami ni Elian. Mabilis siyang luhapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Huwag kang bibitaw sa akin. Pagdikit ng balat namin, muli kong naramdaman ng kakaibang init na dumadaloy sa katawan ko. Pero ngayon, mas malakas, parang may gumigising sa loob ko. Mabilis niyang hinila ako palabas ng dressing room. Madilim ang buong bar at nagkakagulo ang mga tao. Yung ibang customer nagsisigawan habang ang iba naman ay nagmamadaling lumabas. Pero ang mas ikinagulat ko, may mga anino na gumagalaw sa kisima. Parang usok sila na may hugis tao. Napatigil ako sa takot. Elian, huwag kang titingin sa taas, madiin niyang sabi. Pero huli na, dahil nakita ko mismo kung paano bumaba sa kisima ang isa sa mga itim na anino at dumikit sa katawan ng isang customer. Biglang nanlaki ang mata ng lalaki bago ito mawala ng malay. Napatakip ako ng bibig sa gulat. Hindi na yon normal. Hindi na kayang ipaliwanag ng isip ko. Mabilis akong hinila ni Elian palabas ng bar hanggang makarating kami sa madilim na parking area sa likod ng building. Malakas pa rin ang ulan habang hinihingal ako sa takbo. Ano sila? Halos pasigaw kong tanong. Hindi agad siyang nasagot. Nakatingin lang siya sa madilim na paligid na parang may inaabangang panganib. Mga nilalang na matagal nang naghahanap sa'yo. Bakit ako? Hindi ko sila kilala. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin, kasabay noon ng kakaibang bulong na tila nanggagaling sa kung saan-saan. Celine. Napalingon ako sa paligid. Celine. Paulit-ulit kong naririnig ang pangalan ko kahit walang ibang tao sa parking lot. Nagsimula akong manginig. Elian? Biglang hinawakan niya ang magkabilang pinsi ko para mapatingin ako sa kanya. Makinig ka sa akin, seryoso niyang sabi. Ano man ang marinig mo mamaya, huwag kang sasagot. Takot na ako noon pero tumando pa rin ako. At doon ko napansin ang isang bagay na tuluyang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Dahil habang hinahawakan niya ang mukha ko, may bahagyang berdeng liwanag na lumalabas sa mga palad niya. Kasabay noon, ang pakilamdam na parang may kung anong gumagalaw mismo sa ilalim ng balat ko. Hindi ko may paliwanag ang takot na nararamdaman ko habang nakatitig sa berdeng liwanag na lumalabas mula sa mga palad ni Elian. Hindi iyon simpleng ilaw. Parang buhay ang kulay nito habang gumagalaw sa balat niya, tila mga ugat na umiikot sa ilalim ng kanyang kamay. Kasabay noon ang kakaibang init na unti-unting kumakalat sa katawan ko mula sa pagkakahawak niya sa mukha ko. Pakilamdam ko may kung anong gumigising sa loob ko. Anong ginagawa mo sa akin? Nanginginig kong tanong. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa paligid habang mahigpit ang hawak niya sa akin. Malakas ang ulan pero parang hindi iyon sapat para matabunan ng mga bulong na paulit-ulit kong naririnig sa hangin. Celine, sumama ka sa amin.
Oras na. Napapikit ako habang tinatakpan ng tenga ko pero mas lalo ko lang silang naririnig. Pakiramdam ko nanggagaling ang mga boses mula mismo sa loob ng ulo ko. Elian, natatakot ako. Doon lang siya muling tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi pa dapat nangyayari ito. Mahinang niyang sabi. Ano ba talaga ako? Biglang may malakas na kalabog mula sa kabilang bahagi ng parking lot. Pareho kaming napalingon. Mula sa dilim may isang lalaking dahan-dahang lumalakad palapit sa amin. Siya yung lalaking nakita kong nakatingin kanina sa bar. Pero ngayon, mas maninaw ko na siyang nakikita. At hindi talaga siya normal. Hindi tugma ang kilos niya sa isang ordinaryong tao. Masyadong mabagal. Masyadong matigas ang bawat hakbang niya na parang hindi siya nasasaktan kahit basang-basa siya sa ulan. Mas lalo akong nangilabot nang mapansin kong hindi siya kumukurap. Matagal ka naming hinanap. Malamig niyang sabi habang nakatitig sa akin. Napaatras ako. Lumayo ka sa kanya. Madiing sabi ni Elian. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Pero habang lumalawak ang ngiti niya, tila humahaba rin ang gilid ng bibig niya na parang napupunit ang balat nito. Hindi mo na siya maitatago, sabi nito. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin. Nagsimula ring manginig ang ilaw ng parking lot hanggang sa isa-isang pumutok ang mga bumbilya. Napayakap ako kay Elian sa takot. At doon ko naramdaman ang isa pang kakaibang bagay. Biglang naging mas malinaw lahat sa pandinig ko. Naririnig ko ang bagsak ng ulan sa bawat sasakyan. Naririnig ko ang mahinang lagitik ng mga ilaw. Naririnig ko kahit ang paghinga ng lalaking nasa harapan namin. Hindi iyon normal. Pakiramdam ko, unti-unting nagbabago ang buong katawan ko. Mabilis akong hinila ni Elian palayo. Takbo! Hindi na ako nagtanong. Sumunod agad ako habang mabilis kaming tumatakbo palabas ng parking area. Pero habang tumatakbo kami, may mga aninong tila sumusunod sa gilid ng mga pader. Minsan pakiramdam ko may mga matang nakatingin mula sa kadiliman. Hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Mabilis niya akong pinasok sa loob bago siya sumakay sa driver's seat. Pagkasara ng pinto, biglang tumahimik ang paligid. Pero kahit nasa loob na kami ng sasakyan, nanginginig pa rin ako. Mabilis niyang pinaandar ang kotse habang malakas ang ulan sa labas. Tahimik lang ako habang pilit inaayos ang paghinga ko. Pakilamdam ko sasabog ulo ko sa dami ng tanong. Sabihin na sa akin ang totoo. Mahinang sabi ko habang nakatingin sa bintana. Hindi na ito normal. Ilang segundo siyang natahimik. Tama ka, sagot niya kalaunan. Hindi talaga ito normal. Napatingin ako sa kanya. Sino ka ba talaga? Mahigpit ang hawak niya sa manibela habang nakatingin sa daan. May mga lilalang na matagal nang namumuhay kasama ng tao. Hindi kami multo. Hindi rin kami demonyo. Mas matagal kami rito kaysa sa mga tao. Napalunok ako. Mga engkanto? Bahagyang napatingin siya sa akin. Maraming pangalan ang itinawag sa amin sa loob ng mahabang panahon. Bigla akong natawang walang saya. Hindi nakakatuwa yan. Hindi ako nagbibiro. Muli akong natahimik. May bahagi sa isip kong gustong sabihing imposible lahat ng ito. Pero matapos ang lahat ng nakita ko ngayong gabi, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Bakit ako? Tanong ko. Bakit nila ako hinahanap? Hindi agad siya sumagot. At lalo akong kinabahan doon. Dahil hindi ka ordinaryong tao si Lynn. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Ano? May dugo kang katulad namin. Mabilis akong umiling. Hindi, baliw lang to. Hindi totoo yan. Matagal ko nang hinahanap ang tulad mo. Tumigil ka nga. Biglang bumigat dibdib ko habang nagsisimulang pumatak ang luha ko. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot. Hindi ako engkanto. Tahimik lang siya. At mas lalo akong nasaktan doon dahil pakiramdam ko, alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi niya. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, naramdaman kong papalayo kami sa siyudad. Unti-unti nang nawawala ang matataas na building hanggang sa puro puno at madilim na kalsada na lang ang nasa paligid. Saan mo ako dinadala? Tanong ko. Kailangan kitang ilayo muna. Hindi ako sasama sa kung saan man.
Kapag bumalik ka sa Maynila ngayong gabi, mamamatay ka. Natahimik ako. Masyadong seryoso ang mukha niya para isipin kong nagsisinungaling siya. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa gilid ng isang lumang kalsadang napapalibutan ng malalaking puno. Tahimik ang lugar. Masyadong tahimik. Bakit tayo huminto? Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan habang nakatingin sa madilim na kagubatan sa harap namin. Pagkabukas niya ng pinto ko, malamig na hangin agad ang sumalubong sa akin. At doon ko narinig iyon. Mahihinang bulong. Maraming boses. Parang may mga taong nag-uusap sa gitna ng gubat kahit wala naman akong nakikita. Biglang tumingin sa akin si Elian. "Sundan mo lang ako," sabi niya. Kinabahan ako pero bumaba pa rin ako ng sasakyan. Habang naglalakad kami papasok sa madilim na kagubatan, napansin kong tila may maliliit na berdeng liwanag na lumulutang sa pagitan ng mga puno. At habang palalim kami ng palalim sa gubat, mas lalo kong nararamdaman na parang may bahagi ng sarili ko ang pamilyar sa lugar na iyon. Habang palalim kami ng palalim sa kagubatan, mas lalo akong hindi mapakali. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam pero parang may kung anong humihila sa akin papasok sa lugar na iyon. Hindi iyon simpleng kaba. Parang may bahagi ng isip ko na matagal nang nakakakilala sa gubat kahit alam kong ngayon lang ako nakapunta roon. Tahimik lang si Elian habang naglalakad sa unahan ko. Tanging tunog ng mga yabag namin sa basang lupa at ang mahihinang bulong mula sa paligid ang naririnig ko. Paminsan-minsan, may mga berdeng liwanag na dumaraan sa gilid ng paningin ko. Noong una, akala ko alitap-tap lang pero habang tumatagal, napansin kong parang sumusunod ang mga iyon sa amin. Nasaan tayo? Mahina kong tanong. Lugar na hindi madalas makita ng tao. Sagot niya nang hindi lumilingon. Hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Mas lalo akong kinabahan nang mapansing tila unti-unting nagbabago ang paligid habang naglalakad kami. Kanina, normal na kagubatan lang ito. Pero habang lumalalim kami, napansin kong parang kumikislap ang mga puno sa dilim. May manipis na kulay gintong liwanag sa mga dahon nito na parang humihinga ang buong gubat. Napatigil ako nang makita ko ang isang malaking puno sa gilid ng daan. Napakalaki nito. Halos kasing laki ng isang bahay ang puno ng katawan. Pero ang mas nakapagpatigil sa akin, may mga simbolo na nakaukit sa balat ng kahoy nito na tila bahagyang umiilaw. Hindi ito posible, bulong ko. Biglang lumingon si Elian. Celine, hindi ko agad siya pinansin. Nakatingin lang ako sa puno habang may kung anong pumapasok sa isip ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga imaheng iyon, pero bigla kong nakita sa isip ko ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na nakatayo sa ilalim ng parehong puno. Mahaba ang buhok nito at tila may hawak na maliit na batang babae. At pakiramdam ko, ako iyong batang iyon. Bigla akong napaatras habang hinahawakan ng ulo ko. Hindi, mahina kong sabi. Mabilis na lumapit si Elian. Anong nakita mo? Hindi ko alam. Huminga ako ng malalim habang pilit inaayos ang isip ko. Nanginginig na naman buong katawan ko. Parang may alaala akong hindi maintindihan. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Parang hindi na siya nagugulat sa anumang nangyayari. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang malawak na bahagi ng gubat. At doon, tuluyang tumigil ang mundo ko. Dahil sa gitna ng mga puno, may mga bahay. Pero hindi ordinaryong bahay. Parang gawa ang mga iyon ng kahoy at ugat ng puno mismo. May mga ilaw na kulay berde at ginto sa paligid habang tila may hamog na umiikot sa hangin. Tahimik ang lugar, pero pakiramdam ko may maraming matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Napatigil ako. Ano ito? Isa sa mga lugar namin, sagot ni Elian. Bigla akong nakarinig ng mahinang yabag mula sa likuran namin. Nang lumingon ako, may nakita akong babae. At muntik na akong mawalan ng hininga. Napakaganda niya, pero hindi normal ang itsura niya. Mahaba ang pilak niyang buhok at tila kumikislap ang balat niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit habang tahimik akong pinagmamasdan. Si siya na ba? Tanong niya kay Elian.
Tumango ito. Hindi ko agad maintindihan kung bakit pero habang nakatingin sa akin ng babae, pakiramdam ko parang may hinahanap siya sa mukha ko. Kamukha niya... Bulong nito. Sino? Mabilis kong tanong. Hindi agad siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin hanggang sa halos magkalapit na kami. At doon, niya darahang hinawakan ang buhok ko. Biglang may malamig na kuryenteng dumaloy sa katawan ko dahilan para masigaw ako sa sakit. Kasabay noon, ang mabilis na pagpasok ng mga imahe sa isip ko. Isang babae, mahabang itim na buhok, maputing balat, mga matang bahagyang kulay berde, at isang tinig na paulit-ulit kong naririnig. Patawarin mo ako. Bigla akong napaluhod habang hinihingal. Celine, mabilis na tawag ni Elian habang inalalay ako. Anong ginagawa niyo sa akin? Iyak kong sigaw. Hindi agad sumagot ang babae. Nakatingin lang siya sa akin habang tila nalulungkot. Hindi mo pa rin maalala. Ano bang dapat kong maalala? Tahimik ang buong lugar hanggang sa muling sumalita ang babae. Ang ina mo. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Patay na ang nanay ko, mabilis kong sabi. Umiling ang babae. Hindi siya tao, Celine. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero habang sinasabi niya iyon, may bahagi sa akin na gustong paniwalaan siya. Hindi, mahina akong sabi, habang umaatras. Ang ino mo ay isa sa mga kami. Dugtong nito. At matagal kanyang itinago sa mundo ng tao. Napailing ako habang tumutulo ang luha ko. Hindi totoo yan. Pero habang sinasabi ko iyon, biglang may kakaibang hapdi akong naramdaman sa likod ng leeg ko. Napahawak ako doon habang napapikit sa sakit. Celine, tawag ni Elian. Nang alisin ko ang kamay ko, napansin kong may bahagyang berdeng liwanag na nanggagaling sa balat ko. At doon, ako tuluyang natakot. Dahil unang beses kong nakita gamit ang sarili kong mga mata na may bagay talagang hindi normal sa akin. Hindi ko matanggap ang lahat ng naririnig ko noong gabong iyon. Pakiramdam ko unti-unting gumuho ang buong pagkatao ko habang nakatingin sa berdeng liwanag na lumalabas mula sa balat ko. Hindi iyon simpleng ilusyon. Kita ko mismo kung paano kumikislap ang marka sa likod ng leeg ko na tila may sariling buhay. Mabilis akong umatras palayo kina Elian at sa babaeng may pilak na buhok. Hindi ako naniniwala sa inyo, nanginginig kong sabi. Hindi ako engkanto. Tahimik lang silang pareho habang pinagmamasdan ako. Mas lalo lang akong naiiyak dahil pakiramdam ko ako lang ang walang alam sa nangyayari sa buhay ko. Celine, mahinahong sabi ni Elian habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang lalapit. Bigla akong napasigaw dahilan para tumahimik ang buong paligid. Napansin kong tila gumalaw ang mga ilaw sa paligid ng gubat kasabay ng emosyon ko. Ang mga berdeng liwanag na lumulutang sa hangin ay tila mabilis na umiikot sa paligid namin. Napahawak ako sa ulo ko nang biglang may mga bulong na naman akong narinig. Mas malakas na ngayon. Umuwi ka. Kasama namin ka. Oras na. Napapikit ako habang hinihingal. Pakiramdam ko sasabog ang ulo ko sa daming boses na nagsasalita sa isip ko. At doon ko unang naramdaman ang isang kakaibang galit na hindi ko maipaliwanag. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon at sanga ng puno kahit walang bagyo. Celine, kumalma ka, sabi ni Elian. Hindi ko kaya. Pagkasigaw ko, biglang nagliwanag ang marka sa leeg ko. Kasabay noon ang malakas na pagyanig ng lupa. Napaatras ang babaeng may pilak na buhok habang seryosong nakatingin sa akin. Mas mabilis siyang nagigising kaysa inaasahan natin, sabi nito. Hindi ko na sila maintindihan. Pakiramdam ko nawawala ako sa sarili ko habang may kung anong mainit na enerhiya ang gumagalaw sa loob ng katawan ko. Hanggang sa bigla kong marinig ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Akala ko ba'y itinago niyo na siya? Lahat kami ay napalingon. Mula sa dilim ng mga puno, may isang lalaking dahan-dahang lumabas. Matangkad siya at nakasuot ng mahabang itim na damit. Mahaba ang buhok niya at sobrang puti ng balat. Pero ang pinakamatatakot, kulay abo ang mga mata niya. Parang walang buhay. At nang ngumiti siya, pakiramdam ko agad na may mali. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Elian.
Vale. Ngumiti ang lalaki habang nakatingin diretso sa akin. Kaya pala ang lakas ng presensya. Anak nga talaga siya ni Seraphine. Parang may kumirot sa dibdib ko nang narinig ko ang pangalang iyon. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko pamilyar iyon sa akin. Sino siya? Tanong ko habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Isa siyang sa ayaw na mabuhay ka. Malamig na sagot ni Elian. Bahagyang natawa si Vale. Huwag mo naman akong palabasing kontrabida. Dahan-dahan siyang lumapit habang nakatingin sa akin. Hindi mo ba naiisip kung bakit ka itinago ng ina mo sa mundo ng tao? Hindi ako nakasagot. Dahil alam niyang magiging panganib ka. Naramdaman ko muli ang pagsakit ng ulo ko. Tumigil ka, babala ni Elian. Pero tila hindi siya pinapansin ni Vale. May dugo kang hindi dapat nabubuhay, Celine. Dugtong niya. Kalahating tao, kalahating engkanto. Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon? Biglang may mga imahe na namang pumasok sa isip ko. Mga matang nanlilisik. Apoy, mga nilalang na nagsisigawan. Napahawak ako sa ulo ko habang napapaluhod. Tumigil ka, umiyak akong sabi. Biglang lumitaw si Elian sa harapan ko at hinarangan ako mula kay Vale. Umalis ka rito. Bahagyang ngumiti si Vale. Pinoprotektahan mo pa rin siya kahit alam mong siya rin ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Talaga ba? Tahimik ang buong paligid, pero pakiramdam ko parang may mabigat na presensya na pumupuno sa hangin. Hanggang sa biglang tumingin muli si Vale sa akin. Sabihin mo nga, Celine, malamig nang sabi. Hindi mo ba napapansin? Habang tumatagal, mas lalo kang nagiging iba. Bigla akong natahimik. Dahil totoo iyon. Simula nung nakilala ko si Elian, unti-unting nagbabago ang katawan ko. Mas lumalakas pandinig ko, mas nagiging malinaw paningin ko sa dilim. At minsan, pakiramdam ko parang may kung anong hindi tao sa loob ng katawan ko. Hindi, mahinang sabi ko. Tuwing hinahawakan ka niya, mas lalo kang nagigising. Mabilis akong napatingin kay Elian. Hindi siya nagsalita. At doon ako tuluyang nasaktan. Totoo ba yun? Nanginginig kong tanong. Tahimik lang siya sandali bago marahang tumanggo. Pakilamdam ko biglang bumagsak lahat. Kaya mo ako lapitan dahil kailangan mo akong baguhin. Mahinang sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Hindi yun ang buong dahilan. Pero totoo. Natahimik siya. At sapat na iyon para maramdaman kong parang ginamit lang ako ni Elian. Bigla akong umatras palayo sa kanya habang umiiyak. Celine, makinig ka muna. Huwag mo akong lapitan. Kasabay ng sigaw ko biglang nagliyab ng berdeng ilaw ang paligid. Malakas na hangin agad ang umikot sa buong gubat dahilan para yumuko ang mga puno. Nagulat maging si Lael habang napaatras. Hindi ko kontrol ang nangyayari. Pakiramdam ko parang may kung anong puwersang sumasabog sa loob ng katawan ko habang lalo akong nilalamon ng takot at galit. At sa unang pagkakataon, nakita kong bahagyang nagliwanag ang sarili kong mga mata sa refleksyon ng tug-ulan sa lupa. Hindi ko makalimutan ang sarili kong refleksyon sa tubig ulan noong gabing iyon. Kahit ilang beses akong umiwas ng tingin, malinaw kong nakita kung paano bahagyang nagliliwanag ang mga mata ko ng kulay berde. Hindi iyon normal. Hindi iyon kayang ipaliwanag ng kahit anong lohika. At iyon ang pinaka nakakatakot. Pakiramdam ko, unti-unti nang nawawala ang dating ako. Malakas pa rin ang hangin sa paligid habang nanginginig akong nakatayo sa gitna ng gubat. Ang mga puno ay tila sumasabay sa emosyon ko habang nabilis na umiikot ang berdeng liwanag sa paligid namin. Nakatingin lang si Vale sa akin, ngunit ngayon hindi na siya nakangisi. Para siyang namamangha habang pinagmamasdan ng nangyayari. Mas malakas siya kaysa inaakala ko. Mahina niyang sabi. Tumahimik ka. Malamig na sagot ni Elian. Mabilis itong lumapit sa akin pero agad akong umatras. Huwag mo akong hawakan. Masakit sabihin iyon pero mas masakit ang katotohanang pakiramdam ko niloko niya ako. Simula pa lang pala alam na niyang may mangyayari sa akin sa tuwing magdidikit ang balat namin. Hindi kita ginamit, sabi niya habang seryoso ang tingin sa akin. Pero nagsinungaling ka. Tahimik lang siya. At ano pa bang hindi mo sinasabi? Umiiyak kong tanong. Hindi agad siya nakasagot at lalo akong nasaktan doon. Biglang nagsalita si Vale mula sa likuran.
Hindi niya sasabihin dahil natatakot siyang kamuhiin mo siya. Mabilis na lumingon si Ilian kay Vale habang nagdidilim ang ekspresyon nito. Umalis ka rito. Ngumiti lang si Vale. Hindi pa siya handa pero mabilis nang lumalabas ang dugo niya. Napatingin muli siya sa akin. Hindi mo ba napapansin? Habang tumatagal, mas nagiging mahina ang koneksyon mo sa mundo ng tao. Parang may kung anong malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Dahil totoo iyon. Kanina pa ako may kakaibang pakiramdam. Simula nang nakarating kami sa gubat, parang mas malinaw ang paligid. Nakakakita ako sa dilim kahit halos wala ng ilaw. Naririnig ko pati mahihinang yabag sa malalayong bahagi ng kagubatan. At ang pinaka nakakatakot, pakiramdam ko parang natural lang ang lahat ng iyon sa akin. Hindi ako katulad ninyo. Pilit kong sabi. Tahimik na natawa si Vale. Iyan din ang sinabi ng ina mo noon. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad siya nakasagot. Dahan-dahan siyang luwapit habang nakatingin sa akin na parang sinusuri niya ako. Ang ina mo ang isa sa pinakamalakas sa aming lahi. Pero pinili niyang mahalin ang isang tao. Biglang sumakit ulo ko. Kasabay noon ang mabilis na pagpasok ng mga imahe sa isip ko. Isang babae sa gitna ng kagubatan. Isang lalaking tao na nakangiti habang hawak ang kamay niya. At isang sanggol na umiiyak. Napapikit ako habang hinihingal. Tumigil ka! Mahina kong sabi. Pero parang lalong lumalakas ang mga alaala sa isip ko. Dahil sa ginawa ng ina mo, dugtong ni Vale, nagsimula ang takot ng marami sa aming uri. Takot silang maulit ka. Biglang humarang si Ilian sa pagitan namin. Tama na! Sa unang pagkakataon, narinig ko ang galit sa boses niya. Tahimik sandali si Vale bago bahagyang ngumiti. Hindi mo siya maproprotektahan habang buhay. At pagkatapos nun, bigla na lang siyang nawala sa dilim na parang usok. Natutigil ako. Ano siya? Isa sa pinakamapanganib sa amin, sagot ni Ilian. Tahimik ang paligid matapos mawala si Vale pero hindi nawala ang bigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko mas lalo lang gumulo ang lahat. Hanggang sa bigla kong maalala ang trabaho ko. Ang bar, si Marites, ang normal kong buhay. Kailangan kong bumalik sa Maynila. Mabilis kong sinabi. Agad akong pinigilan ni Ilian. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwanan ng lahat. Kapag bumalik ka ngayon, mahahanap ka nila. Bahala na. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang alam ko lang, gusto kong makabalik sa dati kong buhay kahit imposible na. Naglakad ako palayo pero bigla akong natutigil nang nakarinig ng malalakas na yabag mula sa kabilang bahagi ng gubat. Mabilis na napaningon si Ilian. Kasunod noon ang mahihinang ungol na tila galing sa maraming nilalang. At ilang segundo lang, may mga anim na nagsimulang lumabas sa pagitan ng mga puno. Napaatras ako. Hindi sila tao. May hugis silang parang tao pero masyadong mahahaba ang mga braso nila at tila puro usok ang katawan nila. Ang iba ay gumagapang pa sa lupa habang maputi ang mga mata nila. Biglang tumigas ang mukha ni Ilian. Nahanap nila tayo. Mabilis niya akong hinawakan sa braso. Tumakbo ka papunta sa ilog sa likod ng gubat. Huwag kang hihinto. Ano? Go! Hindi na siya nag-antay ng sagot ko. Bigla siyang humarap sa mga nilalang habang nagsimulang lumiwanag ang mga marka sa balat niya. At doon ko unang nakita ang tunay niyang anyo. Mas luminaw ang berdeng kulay ng mga mata niya habang may kumikislap na simbolo na lumilitaw sa leeg at kamay niya. Parang may enerhiyang umiikot sa buong katawan niya habang unti-unting lumalamig ang paligid. Natulala ako. Hindi siya tao. At kahit natatakot ako, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Biglang sumugod ang mga nilalang mula sa dilim. Kasabay noon ang pagputok ng berdeng liwanag sa mga kamay ni Ilian dahilang para tumba ang mga puno sa paligid. Doon lang ako natauhan. Mabilis akong tumakbo papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat habang naririnig ko sa likuran ang malalakas na pagsabog at mga sigaw ng nilalang. Pero habang tumatakbo ako, may isa lang akong naiisip. Sa kabila ng takot ko kay Ilian, mas natatakot akong may mangyari sa kanya. Mabilis akong tumakbo sa madilim na bahagi ng kagubatan habang halos hindi na ako makahinga. Hindi ko alam kung saan eksaktong pupunta, pero paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Ilian tungkol sa ilog. Sa likuran ko, rinig ko ang malalakas na ugong at pagsabog na tila nanggagaling sa gitna ng gubat.
Paminsan-minsan, may berdeng liwanag na sumisiklap sa pagitan ng mga puno, kasabay ng nakakabinging sigaw ng mga nilalang na humahabol sa amin. Pero habang tumatakbo ako, pakiramdam ko, hindi na ako simpleng tao. Kahit madilim ang buong paligid, malinaw kong nakikita ang daan. Naririnig ko rin ang bawat galaw sa paligid ko. Mga yabag ng maliliit na hayop, laglaslas ng dahon, pati ang mahinang agos ng tubig na tila nanggagaling sa malayo. At iyon ang sinundan ko. Ilang minuto pa akong tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang malawak na ilog sa gitna ng kagubatan. Bahagyang kumikislap ang tubig nito sa ilalim ng buwan at napapalibutan ng matataas na puno. Huminto ako habang hinihingal. Tahimik. Masyadong tahimik. Napalingon ako sa direksyong pinanggalingan ko pero wala akong nakita. Taning ang malamig na hangin at ang mahinang hamog lang ang gumagalaw sa paligid. Elian, mahina akong bulong. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatagal na wala siya, mas lalo akong kinakabahan. Bigla akong nakalinig ng yabag sa likod ko, dahilan para mabilis akong mapalingon. Ngunit hindi si Elian ang nakita ko. Ang babaeng may pilak na buhok ang dahan-dahang lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ako. Ayos ka lang ba? Mahinahon niyang tanong. Hindi agad ako sumagot. Pagod na ang isip ko sa lahat ng nangyayari. Ano ba talaga kayo? Mahina akong sabi. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa tumadi siya sa akin sa gilid ng ilog. Matagal nang kasabay mamuhay ng mga tao ang uri namin, sabi niya habang nakatingin sa tubig. Hindi lang kami nakikita ng karamihan. Tahimik lang akong nakikinig. Ang pangalan ko ay Laysara. Kaibigan ako ng ina mo noon. Muli na namang kumirot ang dibdib ko nang mabanggit ang ina ko. Kung totoo lahat ng sinasabi niyo, bakit niya ako iniwan? Saglit siyang natahimik bago marahang huminga. Hindi kanya iniwan, Celine. Tinago kanya. Napatingin ako sa kanya. Maraming gustong pumatay sa'yo bago ka pa ipinanganak. Parang nanlamig buong katawan ko. Bakit? Dahil natakot sila sa maaaring maging kapangyarihan mo. Hindi agad ako nakapagsalita. Tahimik ang ilog habang unti-unting lumalakas ang hangin sa paligid namin. Ang ina mo ay mula sa isa sa pinakamatandang angkan ng engkanto. Pero umibig siya sa isang tao. Bawal iyon sa marami sa aming uri. Biglang may pumasok na naman sa isip kong mga imahe. Isang babaeng umiiyak habang yakap ang sanggol. Mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Apoy, sigawan. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko maintindihan. Dahan-dahan lang, sabi ni Laysara habang hinahawakan balikat ko. Nagigising pa lang ang mga alaala sa dugo mo. Biglang may malakas na ugong mula sa malayo dahilan para pareho kaming mapalingon sa direksyon ng gubat. Makalipas ang ilang segundo, may isang berdeng liwanag na mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga puno. At maya-maya lang, lumitaw si Elian. Hinihingal siya at may mga sugat na sa leeg at braso. Ngulit mas lalo akong natigilan nang mapansin kong bahagyang kumikislap ang dugo niya ng kulay berde. Elian! Hindi ko namalayan mabilis akong lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Nag-aalala akong talong. Bahagyang ngumiti siya kahit pagod na pagod ang itsura niya. Nakakatayo pa naman. Pero halata sa mukha niya ang pagod. Mas dumadami na sila, sabi niya kay Laysara. Hindi na ligtas dito. Biglang sumeryoso ang mukha ng babae. Napansin na ng iba ang paggising niya. Tahimik lang akong nakikinig sa kanilang dalawa. Pakiramdam ko parang pinag-uusapan nilang isang bagay na hindi ko pa rin lubos maintindihan. Hanggang sa biglang may kakaiba akong naramdaman. Mainit. Napahawak ako agad sa dibdib ko habang napapakitit. Celine, tawag ni Elian. Pakiramdam ko may kung anong umiikot sa loob ng katawan ko. Mainit na enerhiya na unti-unting kumakalat sa mga ugat ko. At dun ko narinig ang isang pamilyar na tinig sa isip ko. Anak. Bigla akong napadilat. Napalibot ako agad ng berdeng liwanag habang biglang lumakas ang hangin sa tabi ng ilog. Celine! Sigaw ni Elian. Pero hindi ko sila marinig ng maayos dahil sa harapan ko, unti-unting lumilitaw ang imahe ng isang babae mula sa hamog sa ibabaw ng tubig.
Mahaba ang itim nitong buhok at maputi ang balat. At nang tumingin ito sa akin gamit ang bahagyang berdeng mga mata, pakiramdam kong tumigil ang mundo ko. Pareho kaming mukha. Unti-unting tumulo ang luha ko habang nakatitig sa kanya. Nanay. Malungkot siyang ngumiti habang nakatingin sa akin. Patawarin mo ako, anak. Bakit mo ko iniwan? Para mabuhay ka. Humigpit dibdib ko habang nakikinig. Maraming gustong kumuha sa'yo noon pa man. At habang lumalaki ka, mas lalo kang magiging katulad namin. Hindi ko kaya. Umiiyak akong sinabi. Natatakot ako. Kitang-kita ko ang lungkot niya sa mga mata niya. Alam ko. Dahan-dahang siyang lumapit sa akin ngulit tila gawa lang siya ng hamog at liwanag. Pero darating ang araw na kailangan mong piliin kung anong mundo ang gusto mong maging bahagi. Napatingin ako kay Elia na tahimik lang nakatingin sa amin. At kapag dumating ang araw na yon, may mawawala. Hindi ako agad nakapagsalita matapos marinig ang sinabi ng ina ko. Pakiramdam ko parang may mabigat na bagay na unti-unting dumidiin sa dibdib ko habang nakatitig ako sa mukha niyang gawa sa hamog at liwanag. Ang tagal kong hinanap sa isip ko ang pakiramdam ng magkaroon ng ina. Lumaki akong iniisip na iniwan niya ako dahil ayaw niya sa akin. Pero mayong nasa harapan ko siya, mas masakit palang malaman na matagal niya akong gustong protektahan pero hindi niya magawa. At kapag dumating ang araw na yun, may mga mawawala. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Tahimik lang siya sandali habang nakatingin sa akin. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niyang kaparehong-kapareho ng sa akin. Habang mas nagigising ang dugo mo, mas hihina ang koneksyon mo sa mundo ng tao. Mahina niyang sabi. Nanlamig ako. Hindi. Celine? Dugtong niya. Hindi ka ginawa para mamuhay ng normal. Mabilis akong umiling habang tumutulo ang luha ko. Ayaw ko nito. Biglang sumakit dibdib ko habang pakiramdam ko unti-unting nawawala ang kontrol ko sa emosyon ko. Gusto kong bumalik sa dating buhay ko. Gusto kong bumalik sa maliit kong apartment sa Pasay. Gusto kong magtrabaho ulit sa bar na parang walang nangyari. Pero habang iniisip ko yun, unti-unti kong napapansin ang isang nakakatakot na bagay. Hindi ko na maaalala ng malinaw ang ilang detalye ng dati kong buhay. Piliting-pilit kong alalahanin ang mukha ng lola ko pero parang lumalabo ito sa isip ko. Pati ilang alaala ko nung bata ako, tila natatakpan ng hamog. Napahawak ako agad sa ulo ko. Anong nangyayari sa akin? Napatingin agad si Elian sa akin habang nag-aalala. Nagsisimula na. Anong nagsisimula? Tahimik lang siya sandali habang nakatingin sa akin. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niyang kaparehong-kapareho ng sa akin. Habang mas nalalakas ang dugo mo, unti-unting binabago ng mundo namin ang pagkatao mo. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi. Umiyak akong sabi. Ayaw kong mawala sarili ko. Mabilis akong umatas palayo sa kanila habang naninginig. Elian? Tawag ni Elian. Huwag mo akong lapitan. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin kasabay ng pagsiklab ng berdeng liwanag sa tubig ng ilog. Pakiramdam ko parang sumasabay ang buong paligid sa emosyon ko. Hindi ko na maintindihan kung sino ako. Sigaw ko. At doon ko muling naramdaman ang kakaibang init sa loob ng katawan ko. Mas malakas kaysa dati. Napapikit ako habang napaluhod sa lupa. Pakiramdam ko parang may kung anong humihila sa loob ko palabas. Kasabay noon ang mabilis na paglitaw ng mga simbolong kulay berde sa mga braso ko. Elian, mahinang sabi ni Laysara habang seryosong nakatingin sa akin. Masyado nang mabilis. Mabilis na lumapit si Elian sa akin pero bago pa niya ako mahawakan, biglang may malalakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa gabutanan. Napalingon kaming lahat. Mula sa pagitan ng mga puno, isa-isang lumitaw ang mga nilalang na nakita ko noon sa gubat. Mga nilalang na tila gawa sa usok at dilim, may mahahabang mga kuko at mapuputing mata. Pero hindi sila ang pinaka nagpatakot sa akin. Dahil mula sa likuran nila, dahan-dahang naglalakad si Vial habang malamig ang tingin sa akin. Oras na, sabi niya.
Mabilis na tumayo si Elian sa harapan ko habang nagsisimulang lumiwanag ang mga marka sa balat niya. Hinding-hindi mo siya makukuha. Bahagyang namungiti si Vial. Hindi mo pa rin matanggap? Mahina niyang sabi. Hindi siya nababagay sa mundo ng tao. At alam mo hindi rin siya ligtas sa mundo natin. Napatingin ako kay Elian. Tahimik lang siya pero kita ko ang bigat sa mukha niya. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan. Na baka tama si Vial. Simulang nagising ang kakaibang dugo sa katawan ko, wala nang lugar na ligtas para sa akin. Hindi na ako ordinaryong tao pero hindi rin ako ganap na engkanto. Parang wala na akong lugar sa kahit anong mundo. Biglang lumapit si Vial habang nakatingin sa akin. Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang maintindihan kung ano ka. Lumayo ka sa kanya! Galit na sigaw ni Elian. Pero hindi inalis ni Vial ang tingin niya sa akin. Sabihin mo nga, Celine, malamig niyang sabi. Kailan ka huling nakaramdam ng gutom tulad ng tao? Bigla akong natahimik. Kasi doon ko lang napagtanto. Hindi pa nga ako kumakain simula kahapon pero wala akong nararamdamang gutom. Hindi ba't mas komportable ka na ngayon sa dilim? Dugtong niya. Hindi ba't mas malinaw na pandinig mo? Mas malinaw na paningin mo? Higpit dibdib ko. Dahil lahat ng iyon ay totoo. Unti-unti ka nang nagbabago. Bulhong niya. At habang tumatagal, mas mawawala ang pagkatao mo. Nagsimula akong manginig habang pilit kong pinipigilan ng pag-iyak. Anong mangyayari sa akin? Tahimik ang paligid. Hanggang sa si Elia nang sumagot. At some point, kailangan mong mamili. Napatingin ako kanya habang parang unti-unting nadudurog ang puso ko. Kapag pinili mong tuluyang tanggapin ang dugo mo, maaring hindi ka na makabalik sa dati mong buhay. Hindi ko na napigilan ang pagluha. Kapag pinili ko naman ang pagiging tao, tahimik siya sandali. At maaring mamamatay ka. Hindi ako agad nakakagalaw matapos marinig ang sinabi ni Elian. Pakiramdam ko parang unti-unting nawalan ng hangin ng buong paligid habang paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang posibilidad na iyon. Kapag pinili kong manatiling tao, maaari akong mamatay. At kapag pinili ko naman ang dugo ng engkanto, mawawala ang dating ako. Tahimik ang buong kagubatan habang nakatingin sa akin sina Elian, Lisara at Vael. Pero sa kabila ng katahimikan, pakiramdam ko parang sumisigaw ang buong mundo sa loob ng isip ko. Biglang sumakit ang dibdib ko habang muli kong naaalala ang dati kong buhay. Ang maliit kong apartment sa Pasay, ang maingay na bar sa Makati, si Marites, ang mga gabing pagod akong umuuwi habang iniisip kung paano mababayaran ang gamot ni Lola. Normal lang akong babae noon, nasasaktan, napapagod, umiiyak. Pero habang pilit kong inaalala ang lahat ng iyon, napansin kong mas lalo itong lumalabo sa isip ko. At iyon ang pinaka nagpatakot sa akin. Hindi ko na maalalang malinaw ang mukha ng lola ko. Mahina akong sabi habang nanginginig. Biglang tumahimik sina Elian. At kapag tuluyan kang nagising, sabi ni Lisara, unti-unting magbubura ang mga koneksyon mo sa pagiging tao. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Ayaw ko! Umiiyak kong bulong. Mabilis akong napaatras habang hinahawakan ulo ko. Pakiramdam ko unti-unti akong nawawala sa sarili ko. At doon ko napansin ang isang bagay. Habang umiiyak ako, may maliliit na berdeng liwanag na kusang lumilitaw sa paligid ko. Ang tubig sa ilog ay tila gumagalaw kasabay na hindi ako agad nakakagalaw matapos marinig ang sinabi ni Elian. Pakiramdam ko parang unti-unting nawalan ng hangin ng buong paligid habang paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang posibilidad na iyon. Kapag pinili kong manatiling tao, maaari akong mamatay. At kapag pinili ko naman ang dugo ng engkanto, mawawala ang dating ako. Tahimik ang buong kagubatan habang nakatingin sa akin sina Elian, Lisara at Vael. Pero sa kabila ng katahimikan, pakiramdam ko parang sumisigaw ang buong mundo sa loob ng isip ko. Biglang sumakit ang dibdib ko habang muli kong naaalala ang dati kong buhay. Ang maliit kong apartment sa Pasay, ang maingay na bar sa Makati, si Marites,
Ang mga gabing pagod akong umuuwi habang iniisip kung paano mababayaran ang gamot ni Lola. Normal lang akong babae noon. Nasasaktan, napapagod, umiiyak. Pero habang pilit kong inaalala ang lahat ng iyon, napansin kong mas lalo itong lumalabo sa isip ko. At iyon ang pinaka nagpatakot sa akin. Hindi ko na maalalang malinaw ang mukha ng lola ko. Mahina kong sabi habang nanginginig. Biglang tumahimik sina Elian. At kapag tuluyan kang nagising, sabi ni Lisara, unti-unting mabubura ang mga koneksyon mo sa pagiging tao. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Ayaw ko! Umiiyak kong bulong. Mabilis akong napaatras habang hinahawakan ulo ko. Pakiramdam ko unti-unti akong nawawala sa sarili ko. At doon ko napansin ang isang bagay. Habang umiiyak ako, may maliliit na berdeng liwanag na kusang lumilitaw sa paligid ko. Ang tubig sa ilog ay tila gumagalaw kasabay ng emosyon ko, habang ang hangin ay umiikot sa paligid ng katawan ko. Hindi ko na kontrolado ang sarili ko. Celine? Tawag ni Elian habang dahan-dahang lumalapit. Wag! Nanginginig kong sabi. Wag mo akong hawakan! Huminto siya. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko ginustong mangyari ito sa'yo. Napatawa ako ng mahina kahit umiiyak. Pero nangyari pa rin. Tahimik siya. Simula nang makilala kita, nawala lahat ng normal sa buhay ko. Natakot ako, naguluhan ako. Pero nahinto ako habang nakatingin sa kanya. Ikaw lang din ang unang taong nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Bahagyang nanlaki ang mata niya. At doon ko tuluyang naintindihan ng nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ng takot ko, mahal ko na si Elian. Hindi dahil isa siyang misteryosong nilalang, hindi dahil sa mundo niya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Sa paraan ng pagprotekta niya kahit alam niyang maaari siyang mapahamak. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin. Kasabay noon ang paglitaw ng mas maraming nilalang mula sa dilim ng kagubatan. Ang mga matang mapuputi nila ay nakatutok lahat sa akin. Wala na tayong oras, malamig na sabi ni Vael. Kapag hindi siya pumili ngayon, tuluyan nang mawawala ang kontrol niya. Napatingin ako sa sarili kong mga kamay. Mas malinaw na yon ang mga simbolong kulay berde sa balat ko. Pakiramdam ko may enerhiyang dumadaloy sa bawat ugat ko, habang mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon ko sa paligid. Naririnig ko ang hangin. Naririnig ko ang ilog. Naririnig ko maging ang tibok ng puso ni Elian. At doon ko naisip ang isang bagay. Kahit gaano ko piliting bumalik sa dati, hindi na yung dating Celine. Unti-unti na akong nagbabago simula pa lang ng gabing makilala ko si Elian. Huminga ako ng malalim habang pinipigilan ng luha ko. Ano ang mangyayari kapag pinili ko ang mundo niyo? Mahina akong tanong. Tahimik si Elian bago siya sumagot. Hindi ko alam kung gaano karami sa dati mong sarili ang mawawala, pero hindi kita hahayaang mag-isa. Napapikit ako sandali. Pagdilat ko, tumingin ako kay Vael. At kapag sumama ako sa inyo, titigilan niyo na ba akong habulin? Bahagyang ngumiti si Vael. Kapag tinanggap mo kung ano ka, wala nang dahilan para ituring kang banta. Tahimik akong tumingin sa ilog. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, tinanggap ko ang katotohanang matagal ko nang tinatakbuhan. Hindi ako ordinaryong tao. Hindi na ako ang dating babaeng GRO na gabi-gabing nagpapanggap para mabuhay. May kakaiba talaga ako noon pa man. Dahan-dahan akong lumapit sa ilog habang nakatingin sa refleksyon ko sa tubig. Ang berdeng liwanag sa mata ko ay mas malinaw na ngayon, pero sa kabila noon, nakikita ko pa rin ang sarili ko. Si Celine. Huminga ako ng malalim bago pumikit. At kung ito lang ang paraan para mabuhay, pipiliin ko ang totoo kong pagkatao. Kasabay ng mga salitang iyon, biglang lumiwanag ang buong paligid. Napaatras sina Elian at Vael habang ang berdeng enerhiya ay binilisang umikot sa paligid ko. Pakiramdam ko may kung anong sumabog sa loob ng katawan ko habang umiinit ang bawat ugat ko. Napapikit ako habang naririnig ko ang malalakas na bulong ng hangin.
At pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumahimik ang lahat. Dahan-dahan kong munilat ang mga mata ko. Mas malinaw na mayon ang buong paligid. Kita ko bawat dahon sa dilim. Naririnig ko bawat galaw ng hangin sa kagubatan. Pero ang pinakakakaiba, tahimik na ang boses sa isip ko. Unti-unting lumapit si Elnan habang nakatingin sa akin na tila hindi makapaniwala. Celine. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot sa kung ano ako. Bahagyang ngumiti ako habang tumutulo pa rin ang luha ko. Ngayon ko lang naramdaman na buo ako. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin bago marahang hinawakan ng pisngi ko. At nang magdikit muli ang balat namin, wala nang sakit. Wala nang takot. Tanging init at kakaibang kapayapaan. Lumapit siya sa noo ko habang mahina ang boses. Welcome home. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ako sa Maynila pero hindi na bilang dating Celine na takot sa sarili niyang buhay. Paminsan-minsan, nagtatrabaho pa rin ako sa bar pero iba na ang tingin ko sa mundo. Nakikita ko na ngayon ang mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao sa bawat sulok ng siyudad. Ang iba mapanganib, ang iba tahimik lang namumuhay kasama ng mga tao. At sa bawat gabing umuuwi ako, madalas kong makita si Elia na naghihintay sa gilid ng kalsada habang kumikislap ang berdeng mga mata niya sa dilim. Hindi na ako natatakot sa kanya dahil ngayon, isa na ako sa mundong matagal niyang pinanggalingan.